Isipin mo, gigising ka sa umaga at papunta ka sa ilog na ilang taon nang pinagkukunan ng tubig at kubuhayan ng pamilya mo. Doon ka naliligo, doon ka nangingisda, pero isang araw, iba na ang itsura ng tubig. Hindi dahil natutuyo. Kundi dahil madumi na. At kapag nasira ang ilog, hindi lang tubig ang nawawala. Nawawala rin ang isda, ang kabuhayan, at minsan pati na ang tahanan. Kaya ngayong episode, isang tanong, sino ba talaga ang nagbabayad ng presyo ng illegal mining? Magandang araw at welcome back sa Beneath the Surface, kung saan hinuhukay natin ang kwento sa likod ng malalaking isyong panlipunan at pangkalikasan sa Pilipinas. Ako si Liam, kasama sina Derek. Ako si Derek, Computer Engineering. At ako si Andre, Civil Engineering. Sa episode 1, pinag-usapan natin kung paano nagugat ang illegal mining at kung bakit hindi sapat ang simpleng pagpapatupad ng batas para tuluyang mawala ito. Nakita rin natin na konektado ito sa kahirapan, pamamahala at kakulangan ng ibang mapagkakakitaan. Pero ngayon, lilipat naman tayo mula sa pinagmulan papunta sa mga epekto. Kasi kapag sinabi nating illegal mining, madalas ang naiisip natin ay sirang bundok o maruming ilog. Pero may mga taong nakatira sa mga lugar na iyon. May magsasaka, mga mangingisda at mga may pamilya. At sila ang unang nakakaramdam kapag nagbago ang kapaligiran. So ano ba talaga ang nangyayari sa environment kapag may illegal mining? So, una, kailangang linisin at hukayin ang lupa para sa mining operations. Kapag nawala ang mga puno, then mas madaling may road ang lupa. Pag malakas ang ulan, mas nagiging vulnerable ang mga bundok sa landslides at flooding. Lalo na kapag malapit sa mga watershed and mining activities, madami talagang affected. Ito mo to. Bakit kaya malaking problema ang watershed? Kasi dito nanggagaling at dumadaan ang tubig na ginagamit sa mga tahanan, bukirin at komunidad. Kapag napunta sa ilog ang sediments at mga mapanganib na kemikal mula sa pagmimina, kumakalat ang polusyon downstream. At hindi lang naman miners ang gumagamit ng ilog, di ba? Meron ding mga farmers, fishermen, mga pamilya, tapos pati wildlife. Tama? So isang mining site lang ang pinagmulan pero maraming lugar ang pwedeng maapektuhan. Exactly. At mas malaking problema, hindi agad bumabalik sa dati ang ecosystem. Maaring abutin ng mga maraming taon o dekada bago makabawi sa isang lugar. Pero dito nagiging mas personal yung issue eh. Kapag nasira ang environment, sino ang una nakakaramdam? Well, kadalasan kasi, yung mga taong direktong umaasa rito, magsasaka, mangingisda, mga komunidad na nakatira malapit sa mga areas doon. Tapos kapag nasira ang lupa, maaaring mawalan ang taniman. Kapag polluted ang ilog, maaaring bumaba ang huli ng mga mangingisda. At kapag hindi naligtas ang lugar dahil sa baha o landslide, mayroong mga pamilyang kailangan lumikas. At kapag nawala naman yung pangkabuhayan nila, hindi lang income yung nawawala eh. Pati pagkain, pag-aaral ng mga anak, stability ng pamilya. At minsan parang napipilitan pa silang lumipat sa ibang lugar para makahanap ng trabaho. Kaya kapag sinabi nating nasira ang ilog, hindi lang tubig ang ibig sabihin nun. Oo, may mga pamilyang nawawalan na kita eh. Tapos may mga batang maaaring mahirapang makapag-aral. At lalo na may mga komunidad na kailangan magsimula muli. Meron ding health risk eh. Kapag contaminated ang tubig, pwedeng ma-expose ang mga tao sa mapanganib na substances. Isa na rito ang mercury na ginagamit sa ilang uri ng gold mining. Oo, tsaka may apekto rin ang mining dust sa kalusugan. Tama ka dyan, kaya hindi lang environment at livelihood ang usapan. Pati na rin ang kalusugan. Tsaka, kaligtasan, of course. At kapag nagsama-sama naman yung mga problemang yan, mas nagiging vulnerable ang buong komunidad. At hindi natin kailangan maghanap ng malayong halimbawa. Balikan muna natin ang Marinduque. Ito yung Mark Copper. Noong 1996, nagkaroon ng malaking tailings spill na nakaapekto sa Boac River. At yung Boac River naman ay pinagkukunan ng tubig at kabuhayan ng mga komunidad doon. Kaya ang nangyari ay hindi lang isang mining incident,
May epekto sa ilog, sa bukirin, sa pangingisda, at sa mga taong umaasa sa mga iyon. At saka yan ang mahalagang lesson ng Mark Copper eh. Kapag hindi maayos ang pagmimina, maaring lumampas ang epekto nito sa mismong site. Tama ka dyan, kaya mula sa bundok, papunta sa ilog, tas mula naman sa ilog, papunta sa komunidad. Minsan naman, yung pinsala ay tumatagal ng maraming taon. Kung ganito naman kalaki ang epekto, bakit patuloy pa rin kaya ang illegal mining? Kasi nga, hindi na ito laging simpleng paghuhukay ng gamit ng pala. May mga operasyon na gumagamit ng excavators, hydraulic pumps, at iba pang processing equipment. May mga operasyon din na konektado sa financiers, transportasyon at buyers. Kaya hindi lang ito yung simpleng local activity lang ba? Grabe no, parang naging isang network na siya. At mahirap kasi itong pigilan dahil sa maraming mining sites na sa malalayong bundok at kagubatan. Mahirap ang regular inspections at kapag corrupt siya o may mga taong tumutulong sa operators, lalo pang nagiging mahirap ang enforcement natin. Kaya pala hindi lang problema ang mismong pagmimina eh. Naging problema na rin yung sistemang nakapaligid dito. Tama. Pero may isa pang bagay na kailangan nating pag-isipan. Hindi lahat ng taong nasa mining sites ay bahagi ng malaking operation. At para sa ibang komunidad, ang pagmimina ay isa sa kakaunting paraan para kumita. Kaya nga kung basta mo silang aalisin sa pagmimina ng walang ibang pinagkakitaan, anong mangyayari? Tama, kaya pag ganyan, bumabalik na lang sila eh. Exactly. Kaya hindi sapat na sabihin nating isara ang minahan. Kailangan din nating itanong, ano ang magiging kapalit na kabuhayan? Kaya balikan naman natin yung tanong natin. Sino ba talaga ang nagbabayad ng presyo? In my opinion, una, ang kalikasan, the nature, mga kagubatan, mga ilog, yung mga watershed. Pero higit pa roon, ang mga magsasaka, mga mangingisda, mga kututubo, mga pamilya, at mga komunidad na nakitira malapit sa mining areas. At eventually naman, lahat na tayo dito apektado. Kaya kapag nasira ang watershed, apektado ang tubig. Kapag naman may baha o landslide, apektado ang mga komunidad, infrastruktura. Tas kapag nawala ang kabuhayan, mas nagiging mahirap ang buhay ng mga pamilya. Kaya malinaw na yung illegal mining ay hindi lang environmental issue. Problema rin ito ng ekonomiya. Good governance, pamamahala yan. At ng kaligtasan na rin ng mga tao. At dito na rin natin makikita kung bakit mahirap itong lutasin eh. Hindi isang bagay lang ang kailangang ayusin. Kailangan natin ng mas maayos na pagpapatupad ng batas. So, importante din na bigyan ng proteksyon yung mga watershed at yung mga communities. At kailangan din natin ng ibang mapagkakakitaan. Kaya hindi rin sapat yung tanong na paano natin sila mapipigilan eh. Kailangan din nating itanong ano nga ba ang kailangan para hindi na nila kailangan gawing ito. At dito naman papasok ang susunod nating episode. Kung may isang bagay tayong gustong maiwan sa inyo mula sa episode na ito yun. Illegal mining doesn't only destroy landscapes, it reshapes lives. Kapag nasira ang kalikasan, apektado ang kabuhayan. Kapag din nawala ang kabuhayan, apektado ang pamilya. At kapag paulit-ulit itong nangyayari, apektado ang buong komunidad. Kaya ang tunay na presyo ng illegal mining, hindi lang kung gaanong karaming mineral ang nakukuha mula sa lupa. Ito rin ay gaano karaming bagay ang nawawala sa mga taong nakatira doon. At yan nagtatapos ang episode 2 ng Beneath the Surface. Noong episode 1, tinignan natin kung saan nagsimula ang problema. Ngayon, nakita natin kung sino ang sumasalo sa epekto nito. At sa susunod na episode, pag-uusapan naman natin kung paano natin pwede harapin. Mas maayos na pamamahala
sustainable livelihoods, at community action. Dahil kung gusto nating mapigilan ng illegal mining, Kailangan nating tignan hindi lang ang problema. Kundi pati ang mga posibleng solusyon. Ako si Liam. Ako si Derek. at ako si Andre, This This has has been Has been Beneath beneath the the surface.